Cora! Cora! Nasaan ba ang mga tao dito? Tia Edna, kayo po pala. Nandiyan ka lang pala. Kanina pa ako tawag ng tawag, hindi ka sumasagot. Nasa likod po ako ng bahay, sa may poso at naglalaba. Nasaan ba ang nanay mo? Natutulog po siya ngayon, kasi po, Aba, tanghali na tulog pa rin siya. ilang araw na po kasing tinatrangkaso si inay. Naulanan po kasi siya nung manggaling sa inyo. Ang arte naman. Naambunan lang ng konti nagkasakit na agad. Ang tatay mo, nasaan? Nasa trabaho po si tatay. Ano makakabayad ang nanay mo sa akin kung ganyan na hindi naman siya nakakatrabaho? Kapag gumaling naman po siya makakatrabaho na siya ulit sa inyo. Baka naman nagdadahilan lang ang nanay mo, ha? Nasaan ba siya? Nasa kwarto po siya ngayon. Kung gusto nyo, silipin nyo pa siya ron. Wag na. Baka mamaya mahawa pa ako ng sakit niya Pasensya na po talaga, Chang. Puro na lang pasensya. Nakakadala na kayong pautangin na. Minsan lang naman po kaming lumapit sa inyo para mangutang. Sumasagot ka pa, ha? Wala ka talagang modo, no? Nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Sa susunod, hindi na kayo makakaulit sa akin. Sabihin mo nga sa mga magulang mo kung hindi kaya magtrabaho sa akin ng nanay mo, bayaran na lang nila ang utang nila sa akin. Ang pangape ay tanda ng kawalang awa. Pero paalala rin na ang bawat tao ay may dangal at karapatang igalang. Dahil kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, yun din ang babalik sa'yo. Magandang araw, Miss Gwen, at maging sa mga kapwa ko taga-subaybay sa inyong channel. Ako po si Bianca. 30 years old na po ako. Bagong kasal at tubong Marinduque. Gusto kong magbahagi ng karanasan ko na may kinalaman sa paggamit ng itim na karunungan. Sana kapulutan din po ng aral ang ibabahagi kong kwento. O Nay, gising na po pala kayo. Akala ko natutulog pa kayo Eto na ang pagkain at gamot nyo. Salamat anak. Kumain na ba kayo ni Paulo? Kumakain na po siya sa kusina. Ikaw, bakit hindi ka pa kumakain? Mamaya na po ako. Hindi pa naman po ako nagugutom Medyo maayos ng pakiramdam ko. Pwede na akong pumasok bukas sa Tia Edna mo. Namumutla pa po kayo at nanghihina. Baka mapano lang kayo. Ang bigat pa naman ng trabaho ninyo sa kanila. Kesa naman na lumaki ang tubo ng perang hiniram natin. Grabe naman kasi si Tia Edna. Parang hindi tayo kamag-anak kung tratuhin. Kung hindi nga lang kami nagipit ng itay mo nun, hindi namin tatanggapin ang perang inaalok niya. Dahil nga kilala ko na ang ugali ng kapatid niya. Di bali, Nay, kapag nakahanap na po ulit ako ng bagong trabaho, matutulungan ko na kayo sa mga gastusin dito sa bahay. Kahit naman wala kang trabaho malaki pa rin ang naitutulong mo sa pamilya natin. Iba pa rin po kasi kapag may trabaho ako. Alam nyo naman na hindi sapat ang kita ni Itay sa mga gastusin dito sa bahay. Ay, isa pa ang tatay mo. Hindi man lang niya tayo maipagtanggol sa kapatid niya. Yan nga rin po ang napansin ko, Inay. Siya ang mas matanda. Pero wala siyang boses sa kapatid niya. Hinahayaan ko na nga lang dahil matagal na akong nawalan ng pag-asa na magagawa tayong panindigan ng itay nyo. Ako na lang ang magtatanggol sa inyo ng kapatid mo. Hindi ako makakapayag na maranasan ninyong magsilbi sa tiyahin ninyo. Ayokong maranasan ninyong mga nangyayari sa akin doon. Sana mabago ang takbo ng buhay natin para hindi na tayo maliitin ng mga kamag-anak natin. Bata ka pa naman. Magagawa mo pang baguhin ang kapalaran mo para hindi matulad sa amin ng itay mo. Paano po? Wala naman akong tinapos. Kaya nga ang hirap
mag-apply ng trabaho eh. Hindi naman lahat ng nakapagtatapos ay yumayaman. Naniniwala ako na nasa diskarte pa rin yan. Kaya nga po lahat ng trabaho, mula pa noon, pinapasok ko at maging pagtitinda. Kaya lang, minamalas pa rin ako. Parang ang layo ng swerte sa akin. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, anak. Samahan mo ng dasal ang bawat desisyon na gagawin mo sa buhay. Opo, Nay. Sige na po. Kumain na po kayo. Lalamig na ang pagkain ninyo. Masarap ka na magluto ngayon, ha? Nag-practice po ako ng husto sa karinderyang pinasukan ko. Sayang nga lang, kailangan kong umalis dahil kay Mang Dadoy. Isang malaking pagkakamali ang ginawa niyang pagtatangka sa'yo. Ang asawa niyang si Juliet, pinagtanggol pa talaga ang manyakis na asawa. Mabuti na nga lang talaga. Walang naniwala sa kwento nila na inakit ko si Mang Dadoy. Yak! Kadiri! Ganong itsura? Papatulan ko? Kilala ka ng mga taga rito. Alam nilang hindi mo magagawa ang ibinibintang ng demonyong yon. Muntik pa akong maging kriminal sa kanya kung naabot ko yung kutsilyo. Salamat sa Diyos. Hindi niya pinahintulot. Dahil alam niya na mabuti kang tao, anak. Ayoko pa sanang payagan na magtrabaho si inay kinabukasan sa bahay ng tiyahin ko pero mapilit siya. Gusto ko sanang ako na lang ang papasok na kasambahay kay na Chang pero ayaw niya akong payagan. Tama na raw na siya na lang ang mahirapan. Kahit hindi magsalita si inay, alam ko na dumoble ang trabaho niya. Dahil sa ilang araw na absent niya. Pagkadating kasi niya, pagod na pagod siya at gusto na agad magpahinga. Si Itay naman kapag dumarating, puro reklamo maririnig namin. Na kesyo pagod na siya. Minsan hindi na nakatiis si inay, sinagot na siya. Sino ba sa atin ang mas mahirap magtrabaho? Nagkakasakit na nga ako, pero kahit kailan, hindi ako dumadaing sa'yo. Ay anong mahirap sa ginagawa mo? Sa bahay ka lang naman nagtatrabaho. Libre din ang pagkain mo at masarap pa. Samantalang ako nagtitiis sa puro isda at gulay para makatipid. Akala mo lang madali ang trabaho at masarap ang kinakain ko sa bahay ng kapatid mo. Kung alam mo lang ang tinitiis ko para mabayaran ang utang mo. Ako nga ang umutang pero tayong lahat naman ang nakinabang. Tigilan mo na nga ang karereklamo. Kapag hindi ka patubigil, magpalit na lang tayo para alam mo kung gaano kahirap pakisamahan ng kapatid mo. Alam ko naman na mahirap siyang pakisamahan pero alam ko rin na hindi ka agrabyado doon. Anong hindi agrabyado? Sobra-sobra na nga ang trabaho ko at kapag hindi ako nakakapasok, tinataasan niya ang tubo ng utang natin. Kakausapin ko nga siya na kung pwede, huwag nang tubuan ang natitira nating utang. Nahihirapan na talaga ako na walang katuwang sa gastusin dito sa bahay. Si Bianca ba? Wala pang nahanap na trabaho hanggang ngayon. Wala pa rin. Sinabihan ko rin kasi siyang maging mapili sa papasukan. Ayoko nang maulit ang nangyari sa kanya sa huli niyang pinasukan. Ay dapat na sa panahon ngayon, huwag siyang maging mapili sa trabaho. Ang importante, sumasahod. Wala ka ba talagang pagmamalasakit sa anak mo? Gusto mo bang maulit yung nangyari? Hindi na yun mangyayari dahil hindi naman lahat kagaya ni Dadoy. Mabuti nang nag-iingat. Palibasa kasi pera lang ang mahalaga sa'yo kesa sa kaligtasan ng anak natin. Natural na mahalaga ang pera. Paano tayo makakabili ng mga kailangan natin kung walang pera? Pero mahalaga rin naman ang kaligtasan ng mga anak natin. Ewan ko sa'yo. Sana mapapayag mong kapatid mo na wag nang tubuan ang natitirang utang natin. Wala naman akong trabaho bukas, kaya pupunta muna ako sa bahay niya. Domeng, sa susunod nga pala na magipit tayo, kahit anong mangyari, wag na wag ka nang lalapit sa kapatid mo.
Mas gugustuhin ko pa na sa ibang tao humingi ng tulong. Ay, bakit naman? Nagtatanong ka pa talaga? Hindi pa ba sapat ang ugali niya? Kaya lang naman ako nakahiram sa kanya dahil siya naman na nag-alok ng tulong Kahit mag-alok pa siya ulit sa'yo, matuto kang tumanggi. Alam mo naman na may motibo palagi ang kapatid mong yon sa pagtulong. Bakit ba ang dating sa'yo napakasama ng kapatid ko? Hindi ko alam kung tanga ka lang talaga o bulag pagdating sa kasamaan ng ugali ng kapatid mo. Hindi ka pa nasanay sa ugali niya. Masyado mo kasing pinapansin Akala mo naman maganda rin ang ugali mo. Tama ka. May mga pangit din akong ugali. Pero kahit kailan, hindi ko nagawang mang-ape ng ibang tao, lalo na't kamag-anak tulad niya dahil lang nakakaangat siya sa buhay. Mabait at responsable naman si Itay. Wala ring bisyo at lahat ng sahod niya sa gastusin sa bahay na pupunta. Yun nga lang hindi matapos-tapos ang reklamo niya sa buhay, na para bang kasalanan namin kung bakit kami mahirap. Lagi rin niyang bukang bibig na mula nang magkapamilya siya, hindi na niya mabili ang mga gusto niya. Kaya hindi maiwasang magkasagutan sila ni Inay. Lalo na kapag pagod din si Inay galing sa bahay ng kapatid nito. Gaya ng narinig ko nung kausap niya si Inay, pupuntahan niya sa araw na to ang kapatid niya. Para pakiusapan na wag nang tubuan ang natitira naming utang. Dasal ko na sana mapagbigyan siya. Naaawa na rin kasi ko kay Inay na nagsasakripisyo at nagtatrabaho ng walang sahod. O kuya, napadalaw ka. Kasi may sadya ako sa iyo O sige, sabihin mo na dahil aalis kasi ko maya-maya Mag-iisang taon naman na mula na magtrabaho sa iyo si Cora dahil sa utang namin sa iyo. Baka naman pwedeng yung natitirang balanse namin, huwag mo nang tubuan. Hindi na kasi kami matapos-tapos sa pagbabayad sa iyo Paano nga matatapos? Palaging nag-a-absent si Cora. Tapos magrereklamo na bakit hindi na matapos-tapos ang bayarin nyo. Nagkasakit naman kasi noon si Cora. Kunting konsiderasyon lang naman sana sa pamilya ko. Kulang na kasi yung sinasahod ko Di ba may trabaho naman si Bianca? Hindi ba siya nagbibigay ng panggastos nyo? Ilang linggo na siyang walang trabaho. Umalis na siya doon sa karinderyang pinapasukan niya. Bakit naman siya umalis? Huwag mo sabihin na namimili rin siya ng trabaho. Hindi naman sa namimili. Pinagtangkaan kasi siyang pagsamantalahan ni Dadoy. Tapos, pinalabas pa na inaakit niya ito. Yun ang bintang ng mag-asawa. Baka naman totoo ang bintang ng mag-asawa. Naku, hindi ganun ang anak ko. Sa edad nga niyang 25, wala pa rin siya nagiging nobyo Dapat lang naman na wag muna siya makipagrelasyon at unahin ang pagtulong sa inyo. Sabihin mo kay Bianca, pumasok na lang nakasambahay dito. Staying ka mo. Nilayasan na kasi ko ng isa kong helper pagkatapos akong pagnakawan. Sige, babanggitin ko sa anak ko mamaya. Yung pinakikiusap ko sa'yo, mapagbibigyan mo kaya ako? Pasensya ka na kuya, hindi kita mapagbibigyan. Baka kapag nalaman ng iba nating kamag-anak gayahin ka rin nila. Bibigyan ko na nga ng trabaho ang anak mo, di ba? Sige, kung yan ang pasya mo. Sana naman kuya, magkaroon naman kayo ng hiya ng asawa mo. Pagkatapos niyong manghiram hihiling pa kayo na wag nang tubuan. Naaawa na rin kasi ako sa asawa ko Hindi ko na problema yun. Wala ka talagang pakialam dahil hindi mo naranasan ang mapunta sa mahirap na sitwasyon gaya namin. Kasalanan ko ba kung mahirap kayo ha? Hindi naman. Sana konting konsiderasyon naman sa akin bilang kapatid mo. Ayan ka na naman Gagamitin ng salitang kapatid para magpaawa. Hindi ako nagpapaawa sa iyo. Kita mo nga, minsan lang kami lumapit sa iyo. Ayoko kasi na masabi mo na sinasamantala ka namin. Dapat lang. Dahil hindi ako nagpakayaman para lang ibigay ang pera ko ng libre. Yun lang naman ang sinadya ko.
Pasensya na sa abala. Aalis na ako. O sige, hindi na pala kita naalok ng kape. Ayos lang. Kumain naman na ako sa bahay bago pumunta rito. Ibinibilad ko sa araw ang mga kahoy para matuyo. Ilang linggo rin namin yun magagamit. Kapag wala akong ginagawa, nangunguha ko ng mga panggatong. Sabi nga ng ilan, trabahong panlalaki daw yon. Pero para sa akin, nalaki sa hirap, dapat lahat alam ang mga gawain. Nahinto ako sa ginagawa ko nang marinig ko ang pag-ubo ni inay. Pabalik-balik na ang ubo niya pero tumatanggi naman siya magpatingin sa doktor. Nang matapos ako sa ginagawa, pumasok na ako ng bahay. Naabutan ko pa ang kapatid ko sa sala na nagbabasa ng libro. 16 na siya pero hindi pa nakakapagsalita. Pero makikitang matalino siya. Mahilig siyang magbasa mula pa nung bata siya. Ilang sandali lang dumating na rin si Itay. Sa itsura niya mukhang hindi siya napagbigyan ng kapatid niya. Napakaswapang talaga ng kapatid mo pagdating sa pera. Kung susumahin nga matagal na tayong bayad sa kanya. Kung hindi lang sa taas ng tubo niya. Nabanggit nga niya kung pwede daw pumasok sa kanya na kasambahay si Bianca. Umalis daw kasi yung helper niya. Sa palagay mo kaya papayagan ko ang anak natin, ha? Alam ko naman na hindi mo papayagan. Sinabi ko lang naman. Hindi naman po ako tumitigil sa paghahanap ng trabaho, Tay. Ilang linggo ka na ngang walang trabaho . Hirap na ako sa gastusin dito sa bahay. Puro ka nalang hirap na hirap? Kami ba na itatanong mo kung ayos lang ba kami, ha? Huwag na po kayong magtalo. Naririnig po kayo ni Paulo. Isa pa yung kapatid mo. Hindi man lang makatulong sa atin. Puro gastos lang ang alam. Ibenta na lang kaya natin ang mga libro niya para magkapera naman tayo sa kanya. Huwag naman, Tay. Yun na nga lang ang libangan ni Paulo. Huwag mong maituloy-tuloy ang masama mo binabalak. Tigilan mong anak natin si Paulo. Ikaw dapat ang gumawa ng paraan kung paano tayo magkakapera. May trabaho naman ako . Hindi ba yun pagkakaperahan? Ipagpasalamat mo dapat, hindi yung puro ka pa reklamo. Maliban sa nakakapagod ng magtrabaho, sawa na rin ako sa ganitong buhay. Mula pa noon, kahit isang tuka na ang buhay natin. Nanggaling ka lang sa bahay ng kapatid mo, nakapagsalita ka na ng ganyan. Huwag mong sabihing bigla kang nakaramdam ng inggit. Naisip ko lang na sana katulad niya ang buhay natin. Hindi na mo problema sa pera. Huwag mong kainggitan ang taong yumaman, lalo't dahil sa panggigipit sa kapwa niya. Oo nga naman, Tay. Kahit mahirap lang tayo, wala naman tayong inaapakang tao. Hindi niyo kasi naiintindihan . Naiintindihan kita na gusto mo magkaroon ng maraming pera gaya ng kapatid mo. Pero sana, maintindihan mo rin na ang trabaho mo lang ang pinagkukunan natin ng panggastos. Masipag naman ako kahit noon. Bakit hanggang ngayon, ganito pa rin ang buhay natin? Hindi kaya si Paulo ang nagdala ng kamalasan sa atin? Lintik ka, Domeng! Huwag mo ngang maidamay-damay ang anak natin! Kung may nagdala man ng kamalasan sa bahay na ito, walang iba yon kundi ikaw! Ako na nga itong may hanap buhay, ako pang sasabihan mong malas. Ay, totoo naman! Wala ka na kasing bukang bibig, kundi puro reklamo. Ganon . Kung layasan ko kaya kayo rito? Gawin mo! Wala akong pakialam! Malas na nga sa pera, malas pa rin sa asawa at anak. Akala mo naman swerte rin kami sa'yo. Makalayas na nga, lalo lang nasisira ang araw ko. Walang pumipigil sa'yong umalis. Si Tatay talaga. May problema na nga tayo. Dumagdag pa sa alalahanin natin. Kahit iwan pa niya tayo, wala akong pakialam. Totoo ba yan, Nay? Baka mamaya maghanap po ng ibang babae si Itay. Buti kung may magkakagusto pa sa kanya sa edad niya. Malay nyo naman po, may magkamali sa kanya.
Ay, tumigil ka nga dyan. Uuwi din yon. Magpapalipas lang siya ng galit. Kahit hindi niyo po aminin, takot din kayong ipagpalit ni Itay. Nung gabi hindi umuwi si Itay. Nakitaan ko naman ng pag-aalala si Inay. Unang beses kasi yung ginawa ni Itay. Kinabukasan, hindi pa rin siya umuwi. Nag-alala na rin ako kaya nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay namin kung may nakakita sa kanya. Hanggang nung hapong pag-uwi ni Inay, hindi pa rin umuwi si Itay. Pinagpahinga ko na lang muna si Inay habang nagluluto ako ng hapunan namin. Malapit nang dumilim nang dumating si Itay na parang walang nangyari. Saan ka ba nang galing? Ay di sa trabaho. Doon na lang ako natulog. Pinag-alala mo kami. Akala namin kung saan ka na nagpunta. Nag-aalala ka pa pala sa akin. Akala ko wala ka ng pakialam eh. Ito nga pala ang bulaklak para sa'yo. Saang bakuran mo na naman ninakaw ang bulaklak na yan, ha? Hindi ko ninakaw yan, no? Hiningi ko yan. Ito talagang nanay niyo, imbes na magpasalamat, pinagbintangan pa ako. Hindi na kayo nasanay sa kasungitan ng Inay. Akin na nga po yung bulaklak. Ilalagay ko sa maliit na altar natin. Ay, nakakapagod ang buong maghapon na trabaho. Kauuwi mo lang, nagrereklamo ka na naman dyan. Totoo naman kasing nakakapagod. Baka akala mo bumabata pa ako. 60 na ako, kaya ramdam ko ng hirap. Dapat nga, yung ganitong edad, nag-i-enjoy na lang ako eh. May iba nga dyan, mas matanda pa sa'yo. Naghahanap buhay pa rin hanggang ngayon eh. Tama na po yan. Baka mamaya magkainitan na naman kayo. Kararating ko lang kasi itong nanay nyo. Inuumpisa na naman ako. Akala mo yata madadaan mo ako sa pabula-bulaklak mo. Hindi ko makakalimutan ang sinabi mo tungkol kay Paulo. Nabigla lang naman ako sa sinabi ko. Hindi ko naman sinasadya. Dapat ay humingi ka ng tawad sa anak natin. Bakit pa? Anong bakit pa? Kahit hindi nakakapagsalita ang anak natin, naiintindihan niya ang pinag-uusapan natin. Nasaan nga pala si Paulo? Nasa kwarto po siya, Tay. Sige, pupuntahan ko muna siya. Mabuti naman, hihingi siya ng sorry sa kapatid mo. Sana naman, Nay. Maging mahinahon rin kayong makipag-usap kay Itay. Napapagod rin po siya. Ako rin naman, napapagod sa trabaho na walang sahod. Pero hindi naman nagrereklamo. Noon pa naman po kasi, matiisin na kayo kumpara kay Itay. Ganito kaming mga nanay. Lahat kayang tiisin para sa pamilya. Ay, sana nga po matapos na ang problema natin. Ang tiyahin mo lang naman ang nakikita kong malaki nating problema. Ilang sandali lang lumabas na rin sina Itay at Paulo. Nakaakbay pa sa kapatid ko ang aming ama. Maya-maya lang naghain na rin ako. Kahit masaya ang pagkukwentuhan namin, nag-iisip pa rin ako kung paano matutulungan ang pamilya ko. Lumipas ulit ang 1 linggo na wala pa rin ako nahahanap na trabaho. Para lang makatulong kahit pang ulam namin sa araw-araw, pumayag akong maglako ng banana Q ng kapitbahay namin. At binibigyan naman niya ako ng 100. Mabilis ko naman yun napapaubos. Kararating ko lang no nang dumating si Tia Edna. Kayo po pala, Chang? O Bianca, wala ka pa rin ba trabaho hanggang ngayon? Oo, wala pa po. Hindi ba binanggit sa'yo ng tatay mo na kailangan ko ng helper? Nabanggit nga po niya nung manggaling siya sa bahay ninyo. Bakit hindi ka pa pumupunta sa bahay? Salamat na lang po, Chang, sa alok ninyo. Naghahanap naman po ako ng trabaho Huwag mo sabihin na nag-iinarte ka pa sa trabaho. Buti sana kung may tinapos ka. Hindi naman po sa ganon, Chang. Kung maghahanap ka ng trabaho, sigurado na kasambahay pa rin ang makukuha mo. Di sa akin ka na lang pumasok.
May mahanap naman po siguro ako. O hindi lang sana kasambahay. Kahit po tindera ayos lang sa akin. Magtapat ka nga. Ayaw mo bang magtrabaho sa akin, ha? Hindi naman po, Chang. Ayoko lang po talaga na magtrabaho sa loob ng bahay. Di namimili ka nga. Anong gusto mo sa opisina? Ang taas naman ng lipad mo, iha. Itong tatandaan mo, ha? Kailanman ang mga katulad niyong pobre, mananatili na lang utusan naming mapepera. Grabe naman po kayong magsalita, Chang. Wala na po ba kaming karapatan na mangarap? Dahil lang sa pobre kami? Oo, wala nga kayong karapatan. Kaya huwag kang ilusyonada. Kung ako sa'yo, tanggapin mo na ang inaalok kong trabaho bago ka pa maunahan ng iba. Ayoko po talaga, Chang. Sa iba nyo na lang ialok ang trabaho. Bakit ba nagmamatigas ka, ha? Ano bang pinagmamalaki mo? Palamunin ka pa rin ng mga magulang ninyo. Wala na nga silbi ang kapatid mong abnormal pati ba naman ikaw pabigat din? Hindi po abnormal ang kapatid ko. Dahan-dahan naman kayo sa binibitawan ninyong salita. O bakit? Totoo naman hindi ba? Ano bang tingin mo dyan kay Paulo? Normal? Ang tanda na hindi pa rin nagsasalita. Kung wala po kayong magandang sasabihin, mabuti pa po, umalis na lang kayo. Pinapalayas mo ko? Bastos ka! Kayo po ang bastos at hindi marunong rumispeto. Kung ano-ano na ang sinasabi ninyo. Kahit na! Tiyahin mo ko! Dapat lang na matuto kang gumalang sa akin. Sa totoo lang po, Chang, hindi naman kayo karapat-dapat na igalang dahil dyan sa ugali ninyo. Ayaw mong tumigil, ha? Itong tandaan mo. Magbabayad ka sa pambabastos na ginawa mong to sa akin. Mas nakaramdam pa ako ng pagod sa pakikipagtalo sa tiyahin ko kesa sa paglalako ng bananak yun ng kapitbahay namin. Bigla rin ako nag-alala kay inay. Baka kasi sa kanya ibunto ni Tia Edna ang galit niya sa akin. Hindi naman ako nagsisi na nasagot ko siya. Tama lang naman na ipagtanggol ko ang kapatid ko laban sa mga matatalas ang dila gaya ni Tia Edna. Cora! Cora! Nandito ako. Bakit? Kahit kailan talaga ang kupad mo! Bakit mo ako sinampal? Para yan sa hindi maayos na pagpapalaki mo sa anak mo! Hindi kita maintindihan. Galing ako sa bahay niyo kanina at sinagot-sagot lang naman ako ng bastos mong anak. Si Bianca ba? Sino pa ba? Alangan naman si Paulo. Hindi naman nakakapagsalita yun. Baka naman may sinabi kang hindi maganda kaya nasagot ka ng anak ko. Kilala ko si Bianca na mabait at magalang. Hindi dahilan yon para bastusin niya ako. Kaya naman pala muntik na siya mapagsamantalahan dahil din sa ugali niya. Huwag mo na sanang sisihin pa ang anak ko sa muntik na niyang pagkapahamak. Matinding trauma na nga yun sa kanya. Ikaw dapat ang sisihin kung bakit ganun lumaki ang anak mo. Hindi mo siya tinuruan ng maayos. Nasisiguro ko sa'yo na maayos ang pagpapalaki ko sa mga anak ko. Kung nasagot ka ba ni Bianca, siguradong may dahilan siya. Kaya naman pala, sa'yo nagmana ang anak mo. Imbis na humingi ka ng dispensa sa inasal niya kinukonsinti mo pa talaga. Hindi mo sana mararanasang sagutin ang anak ko kung hindi ka rin pumunta sa bahay namin. Ano ba kasi ang sadya mo doon? Nandito naman ako. Gusto ko lang kasing alamin kung bakit hindi pa rin pumupunta rito si Bianca. Samantalang inaalok ko naman ng trabaho. Hindi magtatrabaho dito si Bianca. Hindi ko hahayaan na gawin mo sa kanya ang nararanasan namin na trato mo. Sa tingin mo kaya makakahanap ng ibang trabaho ang anak mo? Kahit saan siya mag-apply, kasambahay pa rin ang mapapasukan niya. Dahil dun lang kayo nababagay. Ang baba talaga ng tingin mo sa amin. Hindi mo man lang naisip na asawa ako ng kapatid mo at pamangkin mo ang minamaliit mo. Ano ngayon kung asawa ka ni Kuya Domeng? Noon pa man hindi na kita itinuring na hipag.
Para sa akin, kasambahay lang kita. Alam ko naman yon. Pero sana, maisip mo na hindi sa lahat ng panahon, ikaw ang nasa itaas dahil sa pera mo. Huwag na rin kayong umasa na darating ang araw na aangat kayo. Dahil hindi yung mangyayari. Mananatili kayong dukha habang buhay. Kanina pa ako hindi mapakali dahil malapit ng dumilim, hindi pa rin dumarating si inay. Siguradong pinagalitan siya ng tiyahin ko o mas malala pa ang ginawa. Kung ano-ano tuloy ang naiisip ko. Nakahinga lang ako ng maluwag nang dumating na magkasama ang mga magulang namin. Nadaanan pala ni Itay si inay habang naglalakad kaya pinahinto niya ang sinasakyan tricycle. Kanina pa po ako hindi mapakali. Galit po ba kayo, Nay? Uy, bakit naman magagalit ang nanay mo sa'yo? May ginawa ka bang kasalanan? Walang ginawang masama ang anak natin. Yung kapatid mong may ginawa. Si Edna? Ay, anong ginawa niya? Nagpunta po kasi siya dito kanina. Gusto niya na pumasok ako sa kanya na kasambahay. Nung hindi ako pumayag, ininsulto na niya ako. Akala yata ng kapatid mo, lahat ng tao ay yuyuko sa kanya dahil sa pera niya. Kahit ako, ininsulto rin niya dahil lang sa hindi niya nakumbinse ang anak natin. Kayo na lang ang bahalang umunawa sa kanya. Hindi lang naman kayong nakakaranas ng ganong trato niya eh. Hanggang kailan tayo magtitiis sa ginagawa niya sa atin, Tay? Huwag mo nang tanungin ang tatay mo. Wala naman siyang magagawa sa kapatid niya. Kahit naman kasi kausapin ko si Edna, hindi naman yun makikinig sa akin. Ibig sabihin, tanggapin na lang natin ang mga ginagawa niya. Ganon ba? Ipasa Diyos na lang natin. Mas bata sa yung kapatid mo pero takot ka sa kanya. Hindi naman sa takot. Mas tama lang na umiwas na lang sa gulo. Sana makahanap na ako ng trabaho sa mga susunod na araw. Kung kinakailangan, ibibigay ko ang buong sahod ko para matapos na lang ang utang natin sa kanya. Ay, pasensya na kayo. Ako kasi ang umutang sa kapatid ko. Hindi sana kayo mapagsasalitaan ng hindi maganda ng dahil sa akin. Tapos na yon. Kaya sa susunod, wag na wag ka nang lalapit sa kanya. Hindi na. Kahit kailangan pa natin ng pera. Ang bigat ng araw na yun para sa aming lahat. Gustuhin man namin patigilin si inay, alam naming mas lalo kaming gigipitin ni Tia Edna. Kung pwede ko lang sanang hilahin ng mga araw. Para pagising namin, wala na kaming utang. Kinabukasan, naglako na naman ako ng banana queue. Nadaanan ko ang karinderiya na dati kong pinapasukan. Sarado yun na ipinagtataka ko. Ganung araw kasi marami ang kumakain. Nagkibit balikat na lang ako at saka tinuloy ang paglalako. Pag-uwi, nagchat naman sa akin ng dati kong kaklase. May trabaho siyang inaalok sa akin na sobrang ikinatuwa ko. May trabaho na po ako. Talaga? Saan naman? Sa isang tindahan po ng ukay-ukay na pag-aari ng dati kong kaklase. Ay, mabuti naman kung ganon. Pagtutulungan po natin na mabayaran na si Tia Edna. Hindi mo talaga yan makalimutan, ano? Hindi po talaga. Dahil lang sa minsan tayong lumapit sa kanila, wala na siyang ginawa kundi maliitin tayo. May mga ganon talagang kamag-anak. Ayoko po kasi na porke mahirap tayo, hahayaan na lang natin na tratuhin tayo na parang basura. Kalimutan mo na ang mga ginawa ng tiyahin mo. Sinabihan ko na rin siya na wag nang pupunta rito sa atin, kaya hindi mo na siya makikita pa. Mabuti naman po. Kailan mo naman sinabihan ng kapatid mo? Kanina sa trabaho habang break time. Nakinig naman kaya siya? Binalaan ko siya na kung manggugulo pa dito sa bahay, hindi na natin babayaran ang utang sa kanya. Aba, ngayon ka lang yata nanindigan para sa amin ah. Kapag wala kasi akong ginagawa, galit ka. Ngayon namang may gawin ako, parang hindi ka pa rin natutuwa. Naninibago lang kasi ako sa'yo. Tama na po yan. Baka mamaya mag-away na naman kayo. Siya nga po pala. Kanina,
Habang naglalako ako ng banana Q, napadaan ako sa karinderya ni Namang Dadoy. Nakita ko po, sarado na. Ilang araw na yung sarado dahil walang mag-asikaso. Bakit po kaya? Ay, hindi ko alam kung gaano katotoo ang narinig kong balita. Alam niyo naman ang iba kapag nagkwento OA na masyado. Sabi, dinapuan daw na malubhang sakit si Dadoy. Yung ari daw, parang kandilang natutunaw. Saan mo naman nabalitaan yan? Kasi hinahanap ko talagang gagong yun dahil gusto ko siyang pagbayarin sa ginawa sa ating anak. Pasalamat siya, hindi nag-cruise ang landas namin. Tapos, yun nga, nasagap kong balita. Kahit mag-cruise pang landas ninyo, ano naman ang laban mo sa kanya? Maliban sa mas bata siya, malaki din ang katawan niya at mas matangkad sa'yo. Ikaw talaga, Cora. Kumontra ka na naman. Kailan kaya darating ang araw na sasang-ayon ka sa sinasabi ko? Tay, nakakatawa naman ang sinasabi ninyong sakit ni Mang Dadoy. Kaya nga sabi ko sa'yo, hindi ko alam kung totoo ba ang narinig kong balita. Palagay ko'y totoo yon. Natakasan man niyang ginawa niya sa anak natin, pero hindi ang karma. Ay, meron pa pala akong narinig. Sabi ng ilan, baka daw kinukulam ang hayop na yun. Kung totoo nga yun, sana matuluyan na siya. Totoo po kaya ang kulam? Malay natin, totoo. At yun na nga nangyayari kay Dadoy. Si Itay talaga, natutuwa pa kayo sa nangyari sa tao. Ay, dapat lang na matuwa tayo sa nangyari sa kanya. Nakaganti ka na rin sa ginawa niya sa'yo. Huwag na nga nating pag-usapan ang taong yon. Diyan na muna kayo. Tatawagin ko lang si Paulo sa labas. Isang linggo pagkatapos namin mabalitaan ang nangyari kay Mang Dadoy, pumanaw na rin ito. Sabi ng mga malalapit sa pamilya, hindi raw kinaya ang kakaibang sakit. May ilang naniniwala na kinulam ang lalaki. Lalo na nung unang gabi ng lamay, may mga lumabas na insekto sa katawan nito. Kahit hindi ko nasaksihan ang pangyayaring yun, nakaramdam pa rin ako ng takot. Lalo na siguro ang mga naroon sa lamay ng gabing yun. Naghasik din ng takot sa mga tao ang tungkol sa mangkukulam na nagparusa raw kay Mang Dadoy. Cora, naniniwala ka ba sa kulam? Ha? Bakit mo naman itanong yan? Sagutin mo na lang ang tinatanong ko sa'yo. Hindi. Ako din naman hindi naniniwala. Hindi naman totoo ang kulam Kaya mo ba itanong dahil sa nangyari kay Dadoy? Oo, sabi kasi nila kinulam daw yon. Siguro tuwang-tuwa ang anak mo dahil para na rin siya nakagante sa taong gusto magsamantala sa kanya. Matanong ko, may trabaho na ba si Bianca? Oo, may trabaho na siya bilang tindera ng ukay-ukay. Namimili pa kasi siya ng trabaho, sa pagiging tindera lang pala siya babagsak. Mas gusto yon ng anak ko kaysa magtrabaho sa bahay. Wala rin yung pagkakaiba sa pagiging kasambahay. May amo pa rin siya at pasahuran lang din. Ang kaibahan lang, nasisiguro niyang mabait ang amo niya. Nagpaparinig ka na naman ba, ha? Tinamaan ka ba? Walang tatagal sa'yo magtrabaho. Gaya ng pamangkin ninyo ni Domeng. Sa palagay mo kaya, babalik pa siya dito para magtrabaho? Wala akong pakialam kung bumalik man siya o hindi. Ang dami dyan nangangailangan ng trabaho. Hindi ka ba talaga marunong maawa, ha? Binuhusan mo ng kumukulong mantika yung bata. Aksidente lang ang nangyari. Nakita ko mismo ang pangyayari. Huwag ka na nga lang makialam kung ayaw mo malintikan sa akin. Bumalik ka na sa kusina. Balang araw, magbabayad ka sa ginagawa mong pang-aapi sa amin. Unang sahod ko sa buwan na yon, ibinigay ko agad kay Inay para pambayad sa utang namin kay Tia Edna. Di bali nang wala akong mabili sa sarili ko basta matapos na lang ang pagbabayad namin sa kanya. Hanggang sa dumating nga ang araw na sabihin ni Inay na nabayaran na namin ang huling sentimo ng utang namin. Hindi ko maintindihan na parang nalulungkot pa si Inay na sa wakas nakaalis na siya sa bahay ni Tia Edna.
Ikinuwento naman niya ang nararanasan ng mga iba naming kamag-anak na nagbabayad utang din dito. Yun pala ang dahilan kung bakit siya malungkot. Kung anong kalupitan na dinadanas nila. Gaya ng pinsan ko na binuhusan ng mantika ng tiyahin ko. Hindi man kami malapit ng pinsan kong yun, parang may pumiga sa puso ko. Dahil sa matinding awa. Bakit ngayon nyo lang sinabi yan, Nay? Kahit sabihin ko, wala naman tayo magagawa. Kamusta na kaya si Ate Rachel? Ayos na siya. Nagpapagaling na siya sa kanila. Sabi ko, wag nang babalik sa bahay ng tiyahin ninyo. Sagad hanggang butong kasamaan ng ugali ni Tia Edna. Bakit hinahayaan lang siya ng asawa niya at mga anak sa mga ginagawa niya sa mga kasambahay na kaduguri nila? Pareho lang sila ng asawa niya. Ang mga anak naman niya, kayo na pa ba magmamana ang mga yon? Paano po ang mga naiwan sa bahay ni Tia Edna? Huwag kang mag-alala. Akong huling umalis sa bahay na yon. Dahil sa nangyari sa pinsan mo, siguradong kumalat na yon sa mga kamag-anak ng tatay mo. Wala na ulit magtatangkang pumasok na kasambahay sa kanila. Sana kahit ibang tao, wala na silang makuha. Kung dito sila kukuha sa lugar natin, wala talaga silang mahahanap dahil kilala na ang ugali nila. Kaya nga ginagamit nilang pagpapautang nila sa mga kamag-anak na nangangailangan para magkaroon sila ng kasambahay. Ganoon na po ba talaga si Tia Edna kahit noon? Nagbago lang siya nang makapangasawa ng may kaya sa buhay. Totoo nga na binabago ng pera ang tao. Yun talaga ang totoong pagkatao niya. Lumabas lang nung may pera na siya. Wag na nga natin siyang pag-usapan. Ang mahalaga ngayon, hindi na natin siya makikita. Paano po kung bigla na naman siyang sumulpot dito? Kinausap na siya ng tatay mo. Mahiya naman siya kung pagkatapos ng mga ginawa niya magpapakita pa siya dito. Dapat nga hindi na siya lumalabas ng bahay nila. Dapat nga ganun eh. Kaya lang, manhid na yata si Chang sa mga naririnig niya sa paligid. Ang perang palagi niyang ipinagyayabang, balang araw, mawawala lang silbi sa pamilya nila. Ano pong ibig niyong sabihin, Nay? Wala. Kalimutan mo lang sinabi ko. Yayayain ko nga pala si Paulo na kumain ng fishbowl at kwek-kwek. Huwag mong sanayin ng kapatid mo na kumain ng mga ganyan. Ngayon lang naman po, habang hindi ko pa nabibili ang libro na gusto niya. Yun na lang muna ang ililibre ko sa kanya. Ay sige, huwag lang kayo magtatagal at malapit na rin gumabi. Tinawag ko na si Paulo at tuwang-tuwa siya nang sabihin kong ililibre ko siya ng paborito niyang street food. Bago kami umalis, nakita ko pa si Inay na iniipon ng mga tuyong dahon para sunugin. Isang araw habang hinahanger ko ang naplansya kong ukay na damit, biglang sumulpot sa tindahan ng tiyahin ko. Napasulyap pa ako sa kapwa ko tindera na taga dun din sa amin. Kilala kasi nito si Tia Edna. Kayo po pala, Chang. Ano pong ginagawa ninyo dito? Ganyan ba ang paraan ng pagbati sa isang customer, ha? Nasaan ba ang amo mo? Wala po ang may-ari. Kami lang ni Jessa ang nandito ngayon. Kaya naman pala kung umasta ka, akala mo na kung sino. Wala naman po akong sinabi o ginawa na masama sa inyo. Tinanong ko lang po kayo kung anong ginagawa nyo rito. Kahit saan talaga mahilig kang sumagot ng pabalang. Mamili na po kayo sa mga paninda namin. New arrival po ngayon ang mga nakadisplay kaya magaganda. May presyo na rin po ang bawat item. Sa tingin mo kaya ako nandito dahil bibili ako ng mga basura ninyong paninda na hindi malaman kung saan galing? Kung ganon, ano pa talaga ang sadya nyo sa akin? Gusto ko lang makita kung saan ka nagtatrabaho. Bagay ka naman pala dito Basura ang tindera, di basura din ang paninda. Kung wala naman po pala kayong balak bumili, umalis na lang kayo. Dumadami na rin kasi yung customer namin Pinapaalis mo na agad ako kinakausap pa kita. Bastos ka talaga Kapag ganyan ka, wala ka talagang mararating sa buhay. Wala na po kayong pakialam kung wala man akong marating sa buhay.
Basta wag na lang kayong pupunta dito. O bakit? Ikaw ba ang may-ari nito para pagbawalan akong pumunta, ha? Ang tinatanggap lang po namin, yung mga totoong customer. Hindi yung basura ang tingin sa paninda namin. Ang yabang mo sumagot, Dahil ba sa bayad na kayo sa utang niyo sa akin? Kaya ganyan ka na magsalita? Kung tutuusin po, sobra-sobra pa ang ibinayad namin sa inyo. Dahil sa pagiging swapang ninyo sa pera, ang laki na nga ng patong nyo. Wala pa kayong konsiderasyon sa kamag-anak ninyo. Nagkukunwari kayong bukal sa loob magpautang. Pero ang totoo niyan, gusto nyo lang silang gawing alila sa buhay ninyo. Ikaw na babae ka! O bakit kayo namumula? Nahihiya ba kayo sa mga customer na nandito? Mas mahihiya siguro kayo kung babanggitin ko pa kung paano nyo maltratuhin ang mga kasambahay na pumapasok sa inyo. Gaya ng pinsan kong si Ate Rachel. Tao pa ba kayo, ha? Para buhusan nyo siya ng kumukulong mantika sa binte? Tumigil ka! Hindi ako titigil hanggat nandito kayo. Hindi ako papayag na aapihin nyo ako dahil nagkataon na may pera kayo. Itong tandaan mo, Bianca, ha? Pagbabayad ka sa ginawa mong pamamahiya sa akin. Kung hindi sana kayo nagpunta dito, hindi nyo mararanasan yan. Marami pa akong pwedeng sabihin na mas lalong ikakapahiya ninyo kung hindi pa kayo aalis. Imbis na kabahan ako sa nakikita kong galit kay Tia Edna, lihim pa akong natawa. Dahil sa paglaki ng butas ng ilong niya. Kulang na lang umusok dahil sa matinding galit. Nang wala na ang tiyahin ko, itinuloy ko na ang ginagawa ko. Habang ang kasama ko ang nag-eestima sa dumarating na mga customer. Tuwing umuwi naman ako sa hapon, lagi kong tinatanaw ang bahay ng tiyahin ko. Gusto ko lang kasing makita kung may bago na silang kasambahay. Hindi kasi maatim ng konsensya ko na wala man lang gawin. Lagi kasing sumasagi sa isip ko ang nangyari sa pinsan ko. Gusto ko lang magbigay ng babala kung sakaling may pumasok na bagong kasambahay sa kanila. Aalis na sana ako nang biglang bumukas sa malaking gate ng bahay. Akala ko si Bianca lang dumating. Wala pa ba ang anak natin? Wala pa nga eh. Baka may dinaanan lang kaya hanggang ngayon wala pa rin. Ay, Cora, tumawag nga pala si Edna kanina. Ano na naman ang sinabi ng kapatid mo? May nawawala daw kasi siyang hikaw. Baka daw nakita mo. Wala akong alam sa sinasabi niyang hikaw. Tsaka, isang buwan na akong wala sa kanila. Bakit ngayon lang niya hinahanap? Yun nga sabi ko Hanapin na lang niya kako at baka kung saan lang niya nailagay. Masama ang kutob ko sa kapatid mo. Nararamdaman ko na may masama na naman siyang pinaplano. Kung meron man siyang masamang balak, dadaan muna siya sa akin. Hindi ako papayag na apihin pa niya kayong mag-iina ko. Mukhang nagbago ka na. Tama lang naman na kayong mag-iina ang kampihan ko at hindi siya. Kahit kapatid ko pa siya, hindi ko kukonsintihin ang ginagawa niya. Salamat, Domeng, ha? Sa wakas, nakarinig din ako ng magandang salita sa iyo. Masarap pala sa tengang pakinggan. OA mo? Ay, teka, nasa na kaya si Bianca? Hindi naman na bata ang anak mo. Baka may dinaanan lang o may binili siya. Uuwi din yun. Pagkahatid ko sa bagong kasambahay sa sakayan ng jeep, nagmamadali na ako umuwi ng bahay. Siguradong nag-aalala na ang aking mga magulang dahil yun ang unang beses na ginabi ako ng uwi galing sa trabaho. Malayo pa nga lang natanaw ko na si inay na nakadungaw sa bintana. Hinihingal pa ako at nanginginig dahil sa matinding kaba. May nangyari ba sa'yo? Bakit kayo ka lang umuwi? Wala po, Nay. Bakit namumutla ka at nanginginig? Kabado lang po kasi ako Ano ba kasing nangyari sa iyo at ngayon ka lang? Muntik ka na naman ba mapahamak? Hindi po, Tay. Kanina kasi habang pauwi ako, nakita kong lumabas sa gate ni Tia Edna ang bago nilang kasambahay. Halos kasing edad ko lang at kahapon lang siya dumating. Naaawa po ako kaya sinabi ko sa kanya kung gaano kademonyo mga amo niya. Natakot po siya at tinulungan ko siyang makatakas hanggang makasakay siya ng jeep. Ano? Pambihira ka naman bata ka. Bakit kailangan mo makialam?
Paano kung malaman yun ng tiyahin mo, ha? Tama lang ang ginawa ng anak natin. Kung ako din ang nasa kalagayan niya, ganun din ang gagawin ko. Wala na kasi tayong pakialam kung kumuha man sila ng bagong kasambahay. Wala nga tayong pakialam kung alam natin na mabait sila sa mga nakukuha nilang tauhan. Kaso minamaltrato nila. Hindi ka ba nakukonsensya na pwedeng mapahamak ang babaeng yon kung hindi siya tinulungan ni Bianca? Tayo naman ang mapapahamak sa ginawa ng anak mo. Huwag mo nang uulitin ang ginawa mo, Bianca. Hayaan mo silang kumuha ng kasambahay at kung may gawin sila doon na masama, yun mismo dapat na magsasampa ng reklamo. Ilan na bang kasambahay nila ang nakaranas ng pang-aabuso pero hanggang ngayon hindi pa rin sila napaparusahan dahil ginagamit nila ang pera? Makakahanap din sila ng katapat nila. Ang importante, labas na tayo sa mga ginagawa nila. Ang mabuti pa iha, pumunta ka na sa kusina para kumain. Kanina pa kami tapos. Sige po, Nay. Kanina pa nga kumakalamang sikmura ako. Manang-mana talaga ang anak nating yan sa'yo. Masyadong palaban. Pinaglalaban lang niya kung anong tama at meron siyang malasakit sa kapwa niya. Ang sa akin lang naman, tapos na tayo sa utang natin kay Edna. Ang gusto ko, umiwas na lang tayo sa gulo. Kapatid mong dapat ang pinagsasabihan mo dahil siya naman ang mahilig sa gulo. Mayaman nga, basura naman ang ugali. Ako na ang nagsasabi. Kahit yata ipakulam ang kapatid ko, hindi na magbabagong ugali nun. Ilang araw na akong kinakabahan tuwing dumadaan ako sa bahay ng tiyahin ko. Namamahalan naman kasi ko kung sasakay pa ako ng tricycle pa uwi sa amin. Kaya ko namang lakarin. Minsan, papasok ako ng trabaho. Nakasalubong ko ang mga anak ni Tia Edna na nagja-jogging. Binati naman nila ako pero wala silang binanggit. Noon lang ako nakahinga nang masigurong wala silang alam. Habang abala ko ng araw na yun sa trabaho, wala akong kamalay-malay na may nangyayari na sa bahay namin. Pag-uwi ko lang nalaman na nagpapunta pala ng mga pulis si Tia Edna para hulihin si Inay sa salang pagnanakaw. Dahil may alam naman sa batas ang mga magulang ko, hindi siya naisama ng mga pulis. Ang kapal naman ng mukha niya. Para pagbintangan kayong nagnakaw ng hikaw niya. Wala naman siyang ebidensya. Tagal niyo nang wala sa kanila. May pera kasi sila, kaya akala nila kaya nilang paikutin ang batas sa palad nila. Nasaan nga pala si Itay? Hindi ko siya napigilang puntahan ng kapatid niya. Sumusobra na talaga siya. Baka naman ito ang paraan niya para gumanti sa akin dahil sa pagpapahiyang ginawa ko sa tindahan namin noon. Pinuntahan ka niya sa trabaho mo? Opo, para insultuhin na naman. Nabaliktad ang sitwasyon. Siya ang napahiya, imbis na ako. Siguro, kailangan may gawin na ako para matigil lang ang tiyahin mo. Balak niyo din po ba siyang isuplong sa pulis sa mga ginagawa niya? Hindi tayo pakikinggan ng pulis dahil sa katayuan natin sa buhay. At higit sa lahat, wala din tayong ebidensya. Nasisiguro ko naman na hindi magsasalita ang mga kasambahay na minaltrato nila. Kung ganun po, ano ang balak ninyo? Huwag ka na magtanong. Huwag mo rin itong babanggitin sa tatay mo. Sige po, Nay. Siguradong manggugulo ulit sa atin ang tiyahin mong yon. Kilala ko siya. Hanggat hindi niya tayo nakikitang lugbok, hindi niya tayo titigilan. Nag-aalala ako kay Itay. Hindi ba natin siya susundan? Hintayin na lang natin siyang makauwi. Huwag natin bigyan ng pagkakataong may masilip na butas sa atin ang tiyahin mo na yon para maipakulong tayo. Lumabas na lang ako ng bahay para dun hintayin si Itay. Sumunod naman sa akin si Paulo, na alam kong nag-aalala rin para sa aming ama. Dahil sa pag-aalala ko kung ano-ano tuloy ang naiisip ko. Kung hindi ko lang iniisip ang sinabi ni Inay, baka kanina pa ako sumunod kay Itay. Mabuti naman at dumating ka na. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Bakit hindi ka muna pumasok sa loob ng bahay? Hindi na. Baka may mawala pang gamit dyan, ako pa ang pagbintangan mo. Bakit ko namang gagawin yon? Alam ko namang hindi malikot ang kamay mo. Hindi rin malikot ang kamay ni Cora.
Pero nagawa mo siyang pagbintangan na nagnakaw ng hikaw mo. Kaya ka ba nandito para makiusap na iurong ko ang reklamo? Hindi. Dahil hindi mo siya mapapakulong. Hindi sa lahat ng oras magagamit mo ang pera ninyong mag-asawa para idiin ang isang taong inosente. Wala naman kasing kukuha nun, kundi siya. Magpakita ka kahit isang ebidensya at ako mismo ang magdadala sa asawa ko sa presinto. Hindi mo lang kasi matanggap na malikot ang kamay ng asawa mo. Ganyan naman talaga ang mga pobre. Sabik sa mga mamahaling bagay kaya pinag-iinteresan nila. Nakakahiya na pang asawa mo. Mas nakakahiya ka. Ipinanganak din naman tayong mahirap pa. Nakalimutan mo na ba kung saan ka nang galing, ha? Kung nabubuhay siguro mga magulang natin ngayon, siguradong ikakahiya ka nila bilang anak. Bakit? Kasalanan ko ba kung yumaman ako, ha? Dapat nga maging proud pa sila sa akin eh. Dahil sa ating magkakapatid, ako lang ang umasenso. Hindi kasalanan ng yumaman. Pero dahil sa pera mo, nagagawa mong mang-api ng kapwa ng mga kamag-anak mo. Yun ang kasalanan na ginagawa mo. Wala akong pakialam kung tingin mo sa akin malupit sa ibang tao. Pues, kinahihiya kita na maging kapatid. Mula ngayon, pinuputol ka na ugnayan natin. Ano? Narinig mo ang sinabi ko. Akala mo naman kawalan ka sa akin. Kung ayaw mo na akong maging kapatid, ayoko na rin sa'yo. Wag ka nang tutungtong sa pamamahay namin. Binabalaan kita. Hindi ako papayag na masaktan mo ang pamilya ko. Kahit pinapapak na kami ng lamok ni Paulo, hindi pa rin kami pumapasok sa loob ng bahay. Si inay naman nasa may bintana. Habang nakaupo kami ng kapatid ko, nakasandal pa ang ulo niya sa balikat ko. At pareho kami nakatingin sa daan. Lumipas ang ilang sandali, isang pamilyar na hugis ng tao ang pasuray-suray na naglalakad palapit. Agad naming sinalubong si Itay pero ganun na lang ang gulat at takot namin nang bigla siyang mabuwal. Sinugod namin siya sa ospital dahil nahihirapan siyang huminga. Mabuti na lang mabilis namin siyang nadala. Dahil kung hindi baka naulila na kami sa tatay namin. Napapansin ko nang palagi niyang hawak ang dibdib nito mga nagdaang araw. Tuwing tinatanong ko naman siya, ang lagi niyang sagot, wala lang daw yon. Ayaw lang niya sigurong mag-alala tayo. Traidor ang sakit sa puso. Mabuti na lang nadala natin agad si Itay dito sa ospital. Magiging maingat na ako sa mga pagkain na kakainin niya. Hindi ko hahayaang maulit ito. Siguro po, Nay, matagal niya na itong nararamdaman. Kaya panay ang reklamo niya noon. Siguro nga, napakawalang kwenta ko namang asawa at hindi man lang napansin na may nararamdaman na pala ang tatay ninyo. Wala po kayong kasalanan, Nay. Magaling lang talagang magtago si Itay. Baka yung pagtatalo nilang magkapatid ang dahilan kung bakit siya inatake. Hindi ko na talaga patatawarin ang kapatid niya. Nay, kayo na po muna ang bahala dito ha. Aalis po muna ako. Saan ka pupunta? Kailangan ko pong maghanap ng pera para dito sa ospital at iba pang kailangan ng Itay. Oo nga pala. Kanino ka naman lalapit? Huwag po kayong mag-alala. Marami akong pwedeng malapitan. Pasensya ka na anak. Kung hindi na matapos-tapos ang problema natin ha. Hindi naman po natin ginustong nangyaring ito. Isa pa, natural na sa tao ang makaranas ng iba't ibang problema. Mag-iingat ka. Pasalamatan mo rin ang mga taong tumulong sa atin na madala sa ospital ang Itay mo. Opo, siguradong nag-aalala rin ang mga kapitbahay natin sa kalagayan ni Itay. Kapag nagising na si Itay, kayo na pong bahalang magsabi kung nasan kami ni Paulo. Si inay muna ang humawak ng cellphone ni Itay. Siya kasi walang cellphone dahil hindi naman daw niya kailangan kahit marunong naman siyang gumamit. Sinama ko na si Paulo sa pag-uwi para makapagpahinga naman siya. Kanina pa rin siya iyak ng iyak. Pagdating sa bahay, nagchat ako sa mga kakilala ko kung pwede kong makahingi ng tulong. Lahat naman sila nagpaabot ng tulong na labis kong ipinagpapasalamat.
Kinabukasan kahit puyat, maaga pa rin akong bumangon para maghanda ng almusal ng kapatid ko bago ko pumunta ng ospital. Kasalukuyan ako nag-aayos nang dumating si Tia Edna. Anong ginagawa niyo dito? Nabalitaan ko ang nangyari kay Kuya Domeng. Kumusta na siya? Nasa ospital po siya ngayon at mamaya ko pa malalaman ang kalagayan niya. Eto nga pala ang pera. Malaking tulong yan sa inyo. Hindi biro ang ma-ospital ngayon. Hindi ko po matatanggap yan. Bakit naman? Wala po akong balak na magpaalila sa inyo dahil sa perang yan. Mahirap kumita ng pera ngayon. Natural babayaran nyo yan, no? Mas gugustuhin pa po namin na sa ibang tao lumapit kaysa sa inyo. Mahirap magkaroon ng utang na loob sa katulad ninyo. Kanino ka lalapit, ha? Puro mahihirap naman ang mga kakilala ninyo. Ako lang din ang kamag-anak nyo na may pera. Huwag niyo kaming maliitin. Kahit pobre lang kami, marami po kaming mga kaibigan na handang tumulong ng walang kapalit. Kayo na nga itong gustong tulungan ikaw pa itong nagmamalaki. Tingnan natin kung hanggang saan ka dadalhin ng pride mo. Baka lalo din pong atakihin si Itay kapag nalaman niya na nagbigay kayo ng pera sa amin na may kapalit. Ikaw na babae ka, namumuro ka na talaga sa akin, ha? O sige, subukan niyo lang nasaktan ako sa sarili naming pamamahay. May kalalagyan kayo. Kaya mo na ba ako, ha? Ano, kaya mo na ako? Bitiwan yung buhok ko! Ano ba siya? Kung alam mo lang ang nararamdaman kong inis sa'yo, baka umabot na hanggang langit. Sinabi ng bitiwan niyo ako eh! Walang iya ka talaga. Nagawa mong itulak ang sarili mo, tiyahin. Kayo po ang unang na nabunot sa akin. Pinagtanggol ko lang sarili ko. Ang sabihin mo, wala ka talagang galang. Palibasa kasi asal kanto ka gaya ng nanay mo. Wala kayong mararating sa buhay. Kayo ng abnormal mong kapatid. Hindi ka ba talaga titigil, ha? Lahat ng pang-insulto niyo sa akin kaya kong tanggapin. Pero hindi sa kapatid ko na wala namang ginagawa sa inyo. Totoo namang abnormal yung kapatid mo, ha? Kaya nga malas kayo dahil sa kanya. Ayaw mo talagang tumigil, ha? Nakikita niyo ba tong hawak ko? Bagong kulo lang to. Isasabay ko to sa inyo kapag hindi pa kayo umalis. Oo na, aalis na ako. Sino ba ang magtatagal sa mabahong lugar na to? Mabaho daw. Punta naman ang punta dito sa amin. Binitiwan ko na ang takore na wala naman talagang laman na tubig. Gusto ko lang talagang umalis na si Tia Edna kaya ko yun nasabi. Tahimik naman sa isang sulok ang kapatid ko. Nilapitan ko siya at niyakap. Huwag ka nang matakot. Hindi naman kita pababayaan eh. Sa ginawa ko, hindi na babalik yun. Halika na muna sa kwarto mo. Mag-drawing ka na lang muna habang wala ako. Papatingnan-tingnan din kita kay Ate Pat. Tumango naman si Paulo. Naiiwanan naman ng mag-isa sa bahay ang kapatid ko basta iiwanan lang siya ng pagkain. Hindi rin siya lumalabas ng bahay kung hindi namin sasabihin. Kaya panatag akong maiwan siyang mag-isa. Isa pa, marami naman kaming kapitbahay na mababait gaya ni Ate Pat na malapit sa amin. Makalipas ang ilang sandali, papunta na ako sa ospital. Dala ko na rin ang ilang kailangan ni Itay. Nadatnan kong wala pa rin siyang malay. Galing na naman po sa bahay si Tia Edna. Matindi pong naging sagutan namin. Hindi man lang niya isinaalang-alang na nasa ospital ang kuya niya. Wala na talaga siyang pinipiling oras. Nagbibigay nga po siya ng pera eh. Hindi ko tinanggap. Ang dami niyang sinabi na masasamang salita. At pati si Paulo, idinamay pa niya. Inuubos niya talaga ang pasensya ko. Napatulan ko na po siya kanina. Hindi na ako nakapagpigil. Masama ang pumatol sa matatanda, pero depende pa rin sa tao. Tama lang ang ginawa mo sa tiyahid mo na yon. Hindi ko po alam kung bakit gano'n na lang ang galit niya sa atin. Dahil bukod tanging ikaw lang sa mga pamangkin ang hindi niya nagawang alilain. Gusto niyang ikaw ang mamasukan sa kanya, pero mariin akong tumanggi. Kung hindi po dahil sa sakripisyo ninyo, baka dinanas ko rin ang mga nangyari sa mga pinsan ko. Hindi ko talaga hahayaan na mangyari yun sa'yo.
Kanina, pinakialaman kong cellphone ng tatay mo. Marami akong nabasa ng mga masasamang salita laban sa akin galing sa tiyahin mo. Nabasa ko kung paano ako ipagtanggol ng itay mo sa kapatid niya. Sa ginagawa niyang yon, parang gusto niyang maghiwalay pa kayo ni Itay. Akala ko nga nung una wala nang ginawa kundi umayo ng itay mo sa kapatid niya. Hindi naman pala. Sana magising si Itay para makauwi na tayo sa bahay. Namimiss ko na po ang kakulitan niya. Kanina, nagising siya pero sandali lang. Ang mahalaga, ligtas na siya sa kapahamakan. Nay, umuwi po muna kayo sa atin para makapagpahinga. Baka katawan niyo naman ang bumigay niyan. Ayokong iwan ang itay mo. Gusto kong nandito lang ako sa tabi niya. Pero Nay, Kapag nagkaasawa ka na, maiintindihan mo rin ako kapag napunta ka sa kaparehong sitwasyon. kapag inaantok kayo, umidlip po muna kayo Nandito naman po ako Siguro dahil na rin sa pagod at puyat sa mga nagdaang gabi nakatulog si inay. Dumating ang doktor habang natutulog siya kaya ako na lang nakipag-usap dito. Maayos na raw ang lagay ni Itay. Meron lang din siyang bilin ng mga hindi pwedeng gawin ito. Puro tango naman ako hanggang makaalis ang doktor. 5 araw din kami sa ospital. Gusto kasi ng doktor na masigurong maayos na ang lagay ng pasyente niya. Tuwang-tuwa naman si Itay na makakauwi na siya dahil inip na nga raw siya. Pagdating sa bahay, masaya kaming sinalubong ni Paulo. Ay, namiss ko ang bahay na ito. Akala mo naman 1 buwan kang namalagi sa ospital? Ay, ganun ang pakiramdam ko. Alam mo naman na ayaw ko talaga sa ospital. Kaya ba inilihim mo na may nararamdaman ka na sa katawan mo, ha? Ayoko lang kasi na mag-alala kayo. Hindi ko rin kasi alam na lalala pala. Sa susunod, huwag ka na maglilihim sa amin ng anak mo, ha? Aba, ayokong mabiyuda ng maaga. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mabubiyuda agad. Masamanda mo to. Siya nga po pala, Tay. Bawal muna kayong bumalik sa trabaho ninyo. Nakausap ko na naman po ang amo ninyo at naipaliwanag ko na ang kalagayan ninyo. Kung hindi ako magtatrabaho, kakayanin mo bang gastusin dito sa bahay? Oo naman po. Maghahanap din ako ng trabaho para 2 kaming magtutulong sa gastusin. Pasensya na kayo ha. Naging pabigat patuloy ako. Huwag mong sabihin yan. Pamilya tayo, kaya tama lang na tayo din na magdamayan. Magpapagaling agad ako para makabalik na ako sa trabaho. Ayoko din kasing mapirmi lang dito sa bahay natin. Dito muna kayo ha. Maghahanda lang ako ng pagkain mo. Ang dami mo na rin kasing bawal kainin ngayon. Kailangan maging mabusisi ako sa paghahanda. Sige po, Nay. Kami na po ang bahala kay Itay. Kailangan ko pa palang magkasakit para maging mabait sa akin ang nanay mo. Mabait naman po si Inay. Minsan kasi, ginagalit niyo talaga siya. Minsan kasi nakakatuwa ding galitin Kayo talaga, Tay. Kaya kayo nag-aaway Alam na kaya ng tiyaed na mo nangyari sa akin? Oo naman po. Galing nga siya dito nun Nagbibigay na naman ng tulong, pero hindi ko tinanggap. Mabuti naman. Pinutol ko na kasi ang pagiging magkapatid namin. Ginawa niyo po yun? Hindi niya na ako nire-respeto bilang kuya niya. Pati nanay mo gusto niyang ipakulong dahil sa wala namang katuturan na bintang niya. Hindi ako makakapayag na saktan niya kayong pamilya ko. Yan nga po ang pinakamabuti niyong ginawa para sa ikatatahimik ng pamilya natin. Sa totoo lang, napapagod na rin akong makipagtalo kay Tia Edna. Kung may iba nga lang sana kami mapupuntahan, kukumbinsihin ko na lang ang mga magulang ko na umalis na sa lugar namin. Kahit dito pa kami lumaki at nagkaisip ng kapatid kong si Paulo. Ume-extra sa paglalabandera si inay para magkapera. Dahil may poso kami sa likod nitong bahay na dadala niya sa amin ng mga lalaban niya.
At dinideliver na lang niya ng tuyo na at maayos na nakatupi ang mga damit. Anong ginagawa mo rito? Ay hindi ba sabi ko? Relax ka lang kuya. Gusto lang kitang kumustahin. Nakita mo naman siguro na nasa maayos na ako. Pwede ka na umuwi. Baka mamaya madatnan ka pa ni Cora. Hindi naman siya ang sadya ko kundi ikaw eh. Nakikiusap ako sa iyo na umalis ka na. Paano ang nawawala kong hikaw? Ganun na lang ba yon? Hanggang ngayon ba si Cora pa rin ang pinagbibintangan mo, ha? Handang tumistigo ang anak ko at asawa na siya talaga ang kumuha. Natural na susunod sila sa sasabihin mo. Kahit hindi naman totoo na si Cora ang kumuha ng sinabi mong hikaw. Kung ayaw mo makulong ang asawa mo, bayaran nyo na lang ang halaga ng hikaw. Alam mong wala kaming kakayanang magbayad ngayon dahil sa hindi pa ako nakakapagtrabaho. May iba pa naman na paraan kung paano kayo makakabayad. Di magtrabaho si Bianca sa bahay. Wala na akong kasambahay kaya kailangan namin ng makakatulong. Akala mo ba hayaan ko na mamasukan na kasambahay ang anak ko sa'yo? Ha? Matagal mo nang pinag-iinitan si Bianca. Palibasa kasi siya lang sa mga pamangkin mong hindi ninyo naaalila. Di sige, hayaan nyo na lang na makulong si Cora. Hindi nga siya nadampot nun Ngayon pa kaya? Sisiguruhin ko na makukulong siya. Ano? Tsaka lang kayo kikilos ha? Kapag ipinilit mo ang gusto mo, baka ikaw ang magsisi sa bandang huli. Nandito na ako! Domeng! Kanina yung... Oh. Edna? Hello Cora, kumusta na? Anong ginagawa mo dito? Dinadalaw ko lang ang kapatid ko at yung tungkol sa hikaw na ninakaw mo. Pinagpipilitan mo talaga yung kasinungalingan mo, ano? Hindi ako nagsisinungaling, no? Ikaw talagang nagnakaw ng hikaw ko at may mga testigo ako. Kung ayaw mong makulong, papasukin mong kasambahay ang anak mong si Bianca. Mas gugustuhin ko pang makulong na lang. Tumawag ka na ng pulis. Mas gusto mo pang makulong kesa payagan na magtrabaho ang anak mo para mabayaran ng ninakaw mong hikaw? Oo naman, kesa maranasan niya ang nangyari sa mga pinsan niya. Gusto niyo kasing ipamukha sa mga bata na walang kapantay ang mga anak mo, na hindi nila mahihigitan ang kinalalagyan nila. Totoo naman kasi na masigit na nakakaangat ang mga anak ko. Bagay lang sa anak mo at sa iba pa na maging taga-silbi lang nila. Umalis ka na. Baka hindi ako makapagtimpi sa'yo. Baka kung ano lang ang magawa ko. Pinagbabantaan mo ba ako, ha, Cora? Oo. At huwag mong kalilimutang nasa loob ka ng pamamahay namin. Kung kaya mong palabasin na magnanakaw ako, kaya ko rin palabasin na trespassing ka dito. Kung kaya mong humalap ng testigo na kunwari na nakakita sa akin na nagnakaw ng hikaw mo, lahat ng kapitbahay namin dito pwedeng tumestigo laban sa'yo. Ano bang klaseng babae ang nakuha mo, kuya? Noon pa kasi sinabihan ka na namin na mamili ka naman. Huwag mo nang hintayin na kaladkaring kita palabas. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. Tandaan niyo yan. Mabutit umalis na. Kanina ko pa siya pinapaalis pero nagmamatigas talaga. Matindi talaga ang kagustuhan niyang alilain ng anak natin. Sa lahat kasi na magpipinsan, si Bianca ang pinakamaganda. Yun ang kinagagalit ng kapatid ko. Maganda rin naman ang anak niya. Mas lalo tuloy akong nangingilabot tuwing naiisip ko na magtatrabaho sa kanila si Bianca. Baka mas matindi pang danasin niya. Siyempre, hindi natin hahayaan yun. Kailangan gumawa na ako ng paraan kung paano mapapatigil sa kahibangan ng kapatid mo. Sa paanong paraan kaya? Ako na ang bahala. Mula raw kanina nagkulong na lang si inay sa kwarto, sabi ni Itay. Mukha daw dinamdam nito ang pagpunta ng tiyahin ko. Tuwing maiisip ko na posibleng makulong si inay, parang gusto ko na lang pumayag sa sinasabi ni Tia Edna. Kung ikaliligayan nilang makita akong naninilbihan sa kanila, gagawin ko na lang.
1 taon lang naman siguro papayagan na nila akong umalis. Nang sabihin ko yung kay Itay, mariin siyang tumutol sa gusto ko. Meron pa daw solusyon, kailangan lang naming pag-isipan. Malaki-laki rin kasi ang halaga ng hikaw na sinasabing nawawala. Walang basta magpapautang sa amin ng ganong kalaking pera. Mangako kang hindi mo gagawin yung sinasabi mo. Baka atakihin na naman ako sa puso at matuluyan na. Hindi ko po gagawin kung may ibang solusyon kayong naiisip. Kung kinakailangan na ako na lang ang mamasukan sa tiyahin mo, gagawin ko. Hindi po papayag si Tia Edna. Ay kung hindi siya papayag, mas lalong hindi ako papayag sa gusto niyang mangyari. Salamat po, Tay. Dahil gusto niyo akong protektahan laban sa kapatid ninyo. Pero kaya ko naman ang sarili ko eh. Alam ko naman yun eh. Pero habang nandito pa kami ng inay mo, hayaan mong kami muna ang mga laga sa inyo ng kapatid mo. Sige na, katukin mo na ang inay mo. Lumabas na kamo siya. Aalis po ba kayo? Dito lang ako sa kapitbahay natin. May tatanong lang ako kay parang Hilario. Nang makalabas si Itay, tsaka naman ako kumatok sa kwarto nila ni Inay. Hindi siya sumasagot pero nang pihiting ko ang seradura, hindi naman yun nakalak. Pumasok na lang ako. At nakita ko si Inay na nakaupo sa papag at may hawak na maliit na libro. Ayos lang po ba kayo, Nay? Oo naman, anak. Kanina pa daw po kayo hindi lumalabas eh. Nag-aalala tuloy ako. Gusto ko lang kasing mapag-isa para makapag-isip-isip din ng dapat kong gawin. Nay, ayoko pong makulong kayo. Hayaan nyo nang ako na lang ang magsakripisyo. Walang magsasakripisyo ni isa sa atin. Ang Tia Edna mo ang kailangang magbayad. Ano pong gagawin ninyo? Dapat nga noon ko pa ito ginawa, pero inaalala ko lang ang Itay mo. Dahil kahit anong mangyari, kapatid pa rin niya yon. Alam mo ba kung ano ang librong ito? Hindi ko po alam. Ngayon ko lang nakita yan na hawak ninyo. Akala ko hindi kayo mahilig magbasa ng libro. Hindi ito pangkaraniwang libro. Naglalaman ito ng mga kahindik-hindik na sumpa na ginagamit sa kulam. Popo, paano yan napunta sa inyo? Pag-aari ito ng Lola Carmela mo, ang nanay ko. Huwag niyo pong sabihin na mangkukulam kayo ni Lola Carmela. Oo, iha. Balang araw, mamanahin mo rin ang libro na ito. Ipauubaya ko na lang sa'yo kung gagamitin mo ang nilalaman nito o itatago mo lamang habang buhay. Alam po ba ng Itay na mangkukulam kayo? Wala siyang alam sa tunay kong pagkatao. May tanong po ako. Kayo rin ba ang kumulam kay Mang Dadoy? Oo, ako nga. Tama lang yun sa kanya. Dahil sa ginawa niya sa'yo at para wala na siyang maging biktima pa. Balak niyo rin po ba na gamitin ang isa sa sumpa ng libro kay Tia Edna? Wala akong pagpipilian. Sinagad na niya ang pasensya ko. Gagawin ko ito para sa atin at sa mga kasambahay na sinaktan niya. Di ba, Nay? Mula sa demonyo ang kulam? Di masama po yan. Oo. Ang kaalaman sa itim na karunungan ay mula sa demonyo, pero nasa iyo pa rin kung gagamitin mo ito sa masama o mabuti. Ang lola mo noon, ginagamit lang ito sa mga taong masasama. Kayo po ang bahala kung gagamitin ninyo yan laban kay Tia Edna. Pero Nay, sana ito na ang huling beses na gagawin nyo yan. Gagawin ko lang ito para protektahan ka. Kayo na pamilya ko. Mula nang malaman ko ang pinakaiingatang lihim ni Inay, lagi na akong balisa kahit sa trabaho. Hindi naman kasi ko naniniwala sa kulam noon. Pero hindi ko akalain na may lahi pala kami ng mangkukulam. At ako pa ang magmamana ng libro na nagtataglay ng iba't ibang uri ng sumpa. Pagdating sa bahay, nadatnan ko na masaya silang tatlo na para bang wala kaming kinakaharap na problema. Kapag kami na lang ni Inay, tinuturo niya sa akin ang bawat nakasulat sa libro na may mga larawan pa ng demonyo.
Siguro dahil nasa dugo ko nga ang pagiging mangkukulam kahit noon lang ako nakakita ng salitang Latin. Naiintindihan ko ang bawat nakasulat at kusa ko siyang namememorya. Bakit tulala ka riyan? Katatawag lang kasi ng bayaw ko. May sakit daw si Edna. Kaya pala bigla siyang hindi nagparamdam sa atin. Ano daw po ang sakit niya? Hindi daw alam ng bayaw ko eh. Hindi daw kasi maipaliwanag ng mga doktor. Kung nag-aalala ka at gusto mo siyang puntahan, hindi kita pipigilan. Gusto ko lang makita ang kalagayan niya. Ni isa daw kasi sa mga kamag-anak namin walang dumadalaw. Ano bang inaasahan mo? Sa mga ginawa niya, nawala na sila ng simpatya sa kanya. Yun nga ang sinabi ko sa bayaw ko. Wala ka ako siyang karapatan na maghinanakit. Kung anong ipinakita at ginawa niya, bumalik lang sa kanila. Hoy, paano? Aalis na muna ako, ha? Eh sige, mag-iingat ka. Nay, ayos lang ba na payagan yung pumunta doon ng Itay? Oo, para siya mismong makakita sa kalagayan ng kapatid niya. Mamamatay po ba si Tia Edna? Eh kung walang makakagamot sa kanya, pwede siya mamatay. Matindi pala talaga ang kulam. Depende sa sumpang pipiliin mo sa libro. Hindi ko po yata kayang maging tagapagmana ng librong yon. Walang magmamana noon kundi ikaw, kaya wala kang magagawa kundi tanggapin ito. Sabi ko nga, nasa sa iyo kung itatago mo lang yon o may balak kang gamitin balang araw. Dati, nung ibigay sa akin ng lola mo ang libro na yon, sinabi ko sa sarili ko na hindi ko yun gagamitin para makapanakit ng kapwa. Pero hindi ko natupad dahil hindi ko kayang makitang nahihirapan ang mga mahal ko sa buhay kung meron naman ako magagawa. Sana po magawa kong mapanindigan na hindi ko gamitin yun sa kapwa ko. Ibinigay na sa akin ni Inay ang libro. Mula daw sa araw na yon ako na ang tagapangalaga nun. Itinago ko na lang sa isang lugar na walang makakakita. Tsaka ako naiisipin ko anong gagawin ko sa libro. May mga tungkulin talagang mahirap gampanan. Sa dami ng pwedeng mabigay sa akin, ang libro pa ng mangkukulam. Dahil wala naman akong pagpipilian, gagampanan ko na lang. Tumawag si Itay ng gabing yon para ipaalam na bukas pa siya makakauwi ng bahay. Nakiusap daw kasi ang bayaw niya na dun muna siya. Dahil natatakot daw ito sa nangyayari kay Tia Edna. Maging ang mga anak daw hindi makalapit sa kanilang ina. Sinabi ko sa asawa mo na baka nakukulam ka. Isang albularyo ang kailangan mo. Totoo pala ang kulam. Akala ko katang-isip lang ng mga matatanda nung araw na nagpasalin-salin sa kwento. Walang masama kung maniniwala tayo sa mga paniniwala na nag-ugat pa nung unang panahon. Hirap na ako, kuya. Ayoko mabuhay na ganito ang itsura. Puno ng galis sa buong katawan. Amoy bulok at namamanas. Huwag kang mawala ng pag-asa, nagagaling ka. Karma na to sa akin dahil sa mga kasalanang ginawa ko. Kapag gumaling ka na, puntahan mo lahat ng tao na nagawa mo ng masama. Humingi ka sa kanila ng tawad. May mukha pa ba ako maihaharap sa kanila? Kailangan mo lang magpakumbaba at tanggapin ang mga pagkakamali mo. Patawarin mo ko, Kuya Domeng. Hindi ko magagawa ang sinasabi mo. Ay, nasa ganyan ka na ngang kalagayan, nagmamataas ka pa rin. Ayoko makita ko ng mga tao na ganito ang itsura. Sigurado na pandidirihan nila ako at pagtatawanan. Yan pa ang iniisip mo? Kesa magdasal at humingi ng tawad sa Diyos? Kung hindi mo kayang humarap sa mga taong nagawa mo ng masama, sa Kanya mo ipaabot ang paghingi mo ng tawad. Nasa na nga palang asawa ko? Ay, inutusan ko siya na maghanap ng albularyo. Dapat ikaw ang naghahanap at hindi ang asawa ko. Nagtanong-tanong na kasi ako sa mga kakilala ko pero wala din silang alam. Mas lalo na ang asawa ko.
Imbis na nakaupo ka lang dito, dapat kumikilos ka rin. Iintindihin na lang kita dahil alam kong nahihirapan ka sa kalagayan mo. Pagdating ng asawa mo, uuwi na rin ako. Hinihintay na rin ako ng pamilya ko eh. Nasa ganito na nga akong kalagayan, sila pa rin ang iniisip mo. Ay sana maisip mo kung bakit ka kinulam. May pagkakataon ka pang magbago. Umaga na nang makauwi si Itay sa amin. Hinintay pa niya kasi ang pagdating ng bayaw niya dahil ayaw naman bantayan ng mga pinsan ko ang kanilang ina. Habang nagkukwento nga si Itay sa kalagayan ng kapatid, may bahagi ko ang naawa. At meron namang naiinis dahil sa ipinakita nitong asal kay Itay. Napapailing na lang ako. Nag-iisip nga din si Itay kung babalik pa siya. Habang nag-uusap nga kaming tatlo, tumawag na naman ang bayaw ni Itay. Kita namin ang pamumutla ng mukha niya. Ano po ang sabi ni Chong? Tumalon daw mula sa taas ng bubong ang kapatid ko. Hindi na daw kinaya ang sakit na nararamdaman. Diyos ko, bakit kailangan niyang kitlin ang sariling buhay? Mas nanaig sa kanya ang hiyang humarap sa mga tao. Maiwan ko na muna kayo. Kailangan kong umalis. Sige po, Tay. Sa ginawa niya, mas lalo niyang inilubog ang sarili sa kumunoy ng kasalanan. Hindi niya kayang ibaba ang sarili para humingi ng tawad. Matatahimik na rin tayo. Wala na ang mapang-aping tiyahin ninyo. Sa ilang araw ng burol, wala man lang pumunta ni isa sa mga kamag-anak namin. Kami lang ang nandun bilang respeto na rin kay Itay. Imbis na 5 araw sana ang burol, 3 araw na lang dahil wala namang pumupunta. Kahit sa libeng, kami lang din ang mag-anak at mag-aama ni Tia Edna. Malungkot na nga mawala ng mahal sa buhay, mas pinanlungkot pa yon. Dahil wala man lang nakilamay at nakipaglibing. Alam kong doble ang sakit nun sa mga naiwan ng tiyahin ko. Pagkatapos ng libeng, tuluyan nang umiwas sa mga tao ang mag-aama ni Tia Edna. Umalis na rin sila sa lugar namin at walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Hanggang sa kasalukuyan, walang nakakaalam na si Inay ang kumulam sa tiyahin naming yun. Hanggang sa hukay, dadalin na namin ng lihim na yun. Hindi ako masaya sa ginawa ni Inay at sa resulta nito. Araw-araw pa rin ako nagdadasal na sana mapatawad si Inay sa ginawa niya. May mga tao talaga na malulupit. Pero wala rin maidudulot na mabuti ang pagganti lalo na kung mula rin sa masama katulad ng kulam. Mas mainam pa rin na magdasal at humingi ng awa sa Diyos kung nakakaranas ng pangape sa mga taong kagaya ni Tia Edna. Wakas,